Isang mag-aaral hindi na makakaabot sa kanyang pagtatapos matapos makuryente, patay. Sepak takraw team ng lalawigan ng South Cotabato, panalo pero hindi makapaglaro sa palarong pambansa. 35 benepisyaryo sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng kagamitan panglakad mula sa DOH-12. Yan ang ulo ng mga balita sa Soccer Gen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soccer Gen Headliners ngayong Mayo 16, taong 2024. Isang mag-aaral hindi na makakaabot sa kanyang pagtatapos matapos makuryente, patay. Narito ang ulat. Hindi na makakaabot pa sa araw ng kanilang pagtatapos ang isang senior high school student matapos makuryente, patay bandang 5 ng hapon noong Martes, 14 ng Mayo taong kasalukuyan sa barangay New Lambuna, bayan ng Tantangan, lalawigan ng South Cotabato. Kinilala ang biktima na si CJ Legorpa Cordero, 18 taong gulang, isang graduating student sa senior high school at naninirahan sa nasabing lugar. Ayon sa pamilya, nagkakabit ng ilaw si CJ sa kanilang kapitbahay at aksidente itong nakuryente. Isinugod pa sa paggamutan ang mag-aaral, ngunit pinawian pa rin ng buhay habang ginagamot. Lubos naman ang pag-iinagpis ng pamilya dahil sa ika-29 ng Mayo taong kasalukuyan o 2 linggo na lamang ay magtatapos na ito sa senior high school na may kursong cookery sa New Lambunao Integrated School sa kanilang bayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soccer Gen Headliners. Sepak takraw team ng lalawigan ng South Cotabato, panalo pero hindi makapaglaro sa palarong pambansa. Narito ang ulat. Itinanghal na kampyon sa larong sepak takraw sa SRAA 2024 ang pambato ng lalawigan ng South Cotabato na mula sa bayan ng Tiboli, ngunit hindi umano sila pinili na makapaglaro sa palarong pambansa dahil sa umano'y kakaibang alituntunin ng sports director. Dahil dito, pumalag ang mga magulang at manlalaro ng nanalong grupo. Batay sa inisyal na impormasyon, ang nais ng sports director na ipadalang pambato sa palarong pambansa ay ang grupo na first set na hindi pa natatalo at mataas ang ranking. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soccer Gen Headliners. Para sa uling balita, 35 benepisyaryo sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng kagamitang panlakad mula sa DOH-12. Narito ang ulat. Pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George Elechoncito MDDPA ang pamamahagi ng assistive devices o kagamitang panglakad sa mga person with disabilities o PWDs or differently abled persons sa lungsod ng Tacurong. Naganap ang seremonya ng pamamahagi sa Tacurong City Cultural and Sports Center noong 13 ng Mayo taong kasalukuyan. Umabot naman sa 35 benepisyaryo ang nabigyan na kung saan noon pang buwan ng Enero, kinunan ang pagkilala na tumanggap sila ng assistive devices mula sa Department of Health Region 12 o DOH-12 na nilakad ng City Mayor's Office sa pamamagitan ni Juvie Lazada, RN, Disability Affairs Officer. City Social Welfare and Development na pinamumunuan ni Nancy Bawe, RSW,
City Health Services Offices sa pamumuno ni City Health Officer Dr. Giovanni D. Deles at sa pakikipagbalikat sa Provincial Health Office ng Sultan Kudarat Provincial DOH. Ang ipinamahagi ay 19 na adult wheelchairs, 3 pedia wheelchairs, 7 walkers, 5 quad cane at 1 single cane. Nagpasalamat naman si Mayor Lechoncito sa mga kawani ng DOH-12 at Provincial DOH sa kanilang suporta sa mga takurong noon, lalo na sa pagdalo ni Sultan Kudarat Provincial Health Officer Gina Cordero Galitnato, MD, Provincial NCD Coordinator Carlota D. Sandigan, RN, at Provincial DOH Physical Therapy Jen CB Palada, PTRP. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxurgen Headliners. Atin ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.